As a first-timer in the mission field, I stepped in with a lot of thoughts in mind, unsure of what was going to happen because I had never had any experience yet, and uncertain if I had anything impactful to offer. But God, in His loving kindness, met me in that vulnerability and used it as a vessel for something greater than I could have imagined. I was in a season where I was longing for something beyond the present, a deeper sense of purpose. Do I just serve God the best when things are convenient and well provided? Or can I willingly set aside a comfortable life to fully dedicate myself to sharing my faith and serving others with the same joy that I have when I'm here in the city? A week before the mission, I was rushed to the hospital during a Sunday service in QC due to extreme abdominal pain. I'm not exaggerating, but the pain was like parang mamamatay sa sobrang sakit. But that time, I was telling God, Lord, may mission pa po tayo. Please heal me. And thankfully, by His grace, the pain subsided and I was discharged on that same day. But honestly, that moment already created a thought in my mind. What if that happens in Aurora and the hospital is an hour or more away from the community where we will be staying? Will you still go, Grace? By faith and God's grace, I did. This Aurora mission solidified my understanding of God's perfect timing and orchestration of things. Without any survey in the team, I was chosen and assigned by our team leader, Robert, to lead the Daily Vacation Bible School or DVBS for kids in Janet Community Church. At that moment, I saw the importance of why we need to always do our best in everything. Not only because tomorrow isn't guaranteed, but also because what we do today will play a crucial role in our future calling. If I had not taken my role seriously as a Sunday school teacher in my previous church prior to Horizon, by enrolling in a workshop for DVBS in 2013, I wouldn't even have any idea of what DVBS means and how it is organized. If I had not taken my role by heart 12 years ago, things would not be as value-adding as it has been this year. So praise God for aligning things so well. What I thought would be a simple outreach turned into an unforgettable encounter with the supernatural love and power of God. Praise God that our team came prepared for this mission. Proverbs 19:21 is so true. It says, "Many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand." Saturday night, during our team devotion and prayer time, God led us to change plans in a short period of time. Yung literal na ginulo ng Lord for good, yung plan ng team namin because He revealed to us what the Janet community really means. And that's the solid foundation and understanding of salvation. Lo and behold, all assigned speakers from the team were able to successfully present the training materials despite the very short preparation. That's when the burden to conduct a monthly online meeting with DCC potential leaders, even after the mission was birthed. And praise the Lord, we had our first post-mission training last June 21 with the help of our local partner missionaries there, Ate Rose and Pastor Mark, which we pray and plan to continue till the potential leaders rise up and eventually become leaders who will actively conduct Bible studies in Janet, Aurora. Before the mission, I actually tendered my resignation and took that opportunity to focus on planning and preparing for my assigned roles. Nakakatawa pa kasi kung kailan day 1 mismo ng mission in Aurora, that's exactly when I received an email from a target employer asking me to submit a notarized document and other requirements with a deadline on the same day. So I was like, hala, yung timing. Sayang naman if di ako makaka-comply, lalo na target employer ko talaga siya. I tried to reply via email and ask for an extension after the mission trip. Sadly, the response was that there was no guarantee that it would still be open by that time. And since they have an SOP that all applications with incomplete documents will no longer progress,
then I'm out. Pero wala namang sayang sa Lord. If something is for you, it's for you. And no one can close that door except God. For sure, God will never run out of something great in store for us. So fast forward, a week after the mission, the Lord surprised me. What I initially thought was a closed door was not. That same employer called me and gave me a chance to continue my job application even after the official deadline. And I was even scheduled for an exam. My job application is still in progress, but regardless of how this would turn out, I am still grateful for how God spoke to me through that experience, which happened to be my birth month as well. Super gandang birthday gift. As I look back, I realized it wasn't just a mission trip. It was a divine setup. God didn't just send us there for people. He sent us there to also transform us with them. I went there thinking I was bringing Jesus to the community, but He was already there waiting for us. In their prayers, their hunger, their openness, God was moving long before we arrived. I just had the privilege of witnessing it firsthand. What I experienced as a first-timer, the fear, the stretching, the miracles, the joy, taught me this. When you step up for God, He shows up in ways that will really open your eyes to appreciate Him and your life even more. And the beauty there, the impact didn't end when we left Janet. Seeds were planted, and even now, stories keep coming. Some youth we trained are now sharing the gospel to their respective families and classmates. So, if you're wondering whether you're ready, whether you're worthy, whether it's worth it, know that God isn't looking for the most qualified. He's looking for the most willing. And if you say yes, He will take your little and do something eternal with it. I am Grace Tarabales from Team Ekbalo, and may this testimony stir something in you, not just to go on a mission trip, but to live on mission wherever you are. Because the harvest is still plenty, and the same God who moved in Janet is ready to move through you too. To God be all the glory.
into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on! You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Come on! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, God, for the true joy that we have in you, O Lord God. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Wherever we are, Lord, I know that the joy in our hearts are true because of you, Lord Jesus. The joy that we have in you comes along with peace, O Lord God. That, Lord, this joy turned our sadness into gladness, O Lord God. Thank you, God, that you brought us into a community wherein, Lord, bawat isa po sa amin ay nagtataglay ng ganong klaseng kagalakan, Panginoon. Lord, I pray that in the midst of our worship, Lord, may we bless your name, Lord, with this kind of heart that magnifies the joy that we have in you. Thank you, Jesus. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes.
Jesus, for He is worthy. Thank you, Lord. Thank you, O God. There is none like you, O Jesus. At gaya po ng kinanta namin, Panginoon, open up our eyes and our hearts that we may see the things that are yet unseen, Panginoon, so that we can walk blamelessly. We can walk in your will and in your ways, all for your glory alone, so that our lives will sing, Hosanna, Hosanna in the highest. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Welcome home, champions, and welcome sa part 4 na po tayo ng series nating Enjoy. So, tanungin ko lang po muna kayo, no? So far, are you enjoying itong bagong series po natin? If you are, o makisama naman po tayo, no? Baka pwede po natin lagay sa mga chat box po natin yung proper spelling, ha? Na enjoy, no? E-N-J-O-Y. Ayan, no? Para alam ko naman na worth it naman, no? Lahat ng itong mga pagod natin, itong mga preparasyon natin, para po dito sa bagong serye po natin, no? And also, no? While you are at it,
Also, alam na ninyo yung mga yung dating gawain po natin, no? So, please lagay po ninyo yung place where you are watching this broadcast from, no? It will mean a lot to us para malaman din po namin, no, na kung ano ba ang talagang extent or reach, no, nitong broadcast po natin, no? Kasi originally, no, hindi naman ganun kalayo, no, yung vision natin para dito sa online services natin, no. Una, naisip lang talaga natin para lang to sa mga Horizon Champs na hindi nakakadalo ng live Sunday experiences. Pero ngayon, naisip po natin, no, baka loobin ng Lord na ma-reach po natin even yung mga taong hindi naman natin talaga originally, no, intended na ma-reach, no? So if you're watching this from other parts, no, of the world, no, mostly outside the Philippines, do let us know. And if you also need, no, prayers, if you need counseling, maglagay lang po kayo, no, dyan sa mga link po natin dito sa broadcast po natin, and we promise you someone from Horizon will get in touch with you. Now, speaking of enjoy, no, let me ask this question. Sa palagay po ninyo, mga Horizon Online Champs, no, what makes God happy? Have you ever thought about it? No? What makes God happy? Pero one way to answer that question is, siguro tanungin din po natin, what makes God sad? No? Or, no, medyo mas seryoso pa ng konti, what makes God angry? No, madalas po natin sinasabi, ang opposite po ng love ay hindi po hate. No? At ang opposite po ng love is also not necessarily anger. Kasi sa totoo lang, no, pag nagmahal ka, matututo ka ring magalit eh. Matututo ka ring mainis. No? Kasi anything na opposite nung minamahal mo, or if something does harm, no, to someone you love, magagalit at magagalit ka eh. Imposibleng hindi. No? Ang totoong opposite ng love ay indifference. Yung wala kang pakialam. No? O si God po may pakialam. No? God is the most loving and the most caring being there is. Therefore, no, pwedeng sabihin si God nagagalit din po. No? So, isang clue para malaman po natin ano ang mahalaga sa Diyos. Ano ang nagpapasaya sa Diyos. No? Tingnan po natin itong 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. No? Sabi po rito, sabi ni Paul, no? Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? No? If anyone destroys God's temple, ano daw po? O kayo po ang, tingnan ninyo yung screen, no? Baka some of you manlaki ang mata. Ako, wala na po akong pag-asa, no? Pero kayo, pwede pa, no? Baka manlaki ang mata ninyo when you read this passage. Ano daw po mangyayari? If someone tries to destroy God's temple, no? Sabi, God will destroy him. No? For God's temple is holy, and you are that temple. No, baka some of you might know, no, na merong passage pa sa dito rin sa 1 Corinthians, no, pero sa chapter 6 po yun, yung your body is the temple of the Holy Spirit, you were bought with a price, therefore honor God with your body. No? Yun po, ang tinutukoy dun sa 1 Corinthians chapter 6 ay yung personal o individual na katawan natin, as in literal na physical na katawan natin. Na ito daw katawan natin, ito ay binili na ni Kristo, purchased by Christ, no? Kasama ito sa niligtas ni Kristo. Therefore, no, honor daw natin si God with our body. No, kaya yun na sinasabi nila na bagamat wala sa Bible yung wag mag-smoke, wag mag-vape, wag uminom ng alcohol, etc., etc. Pero dahil dito sa principle that our bodies, our literal physical bodies, they are the temple of the Holy Spirit. So, wag tayo gagawa, no, o magpapasok, no, ng anuman sa physical natin pangangatawan that will destroy or desecrate, no, God's temple. Pero dito sa 1 Corinthians chapter 3, plural po ito. Kung titignan po ninyo ang context, ang pinag-uusapan po dito ay, no, you might have guessed it, no? Unity. So yung sinasabi po rito na yung God will destroy those who are trying to destroy His temple or His body. Ito po daw yung mga tao na nagkokos ng division. No? Ito yung mga nagkokos po ng away o gulo, no? Or nag-i-spread ng mga
tensions na hindi naman po dapat, no? Nagkokos ng mga split, nagkokos ng mga away-away, no? Pinagsasabong yung dalawang paksyon o nag-spread ng mga rumors, no? So on and so forth, no? So dito natin makikita, no, what makes God angry? Division. No? Nagagalit ang Diyos kasi nga God purchased us, plural, no, dito sa 1 Corinthians chapter 3. No? So gusto ng Diyos, kaya nga niya tayo niligtas para tayo ay magsama-sama, para tayo ay magkaisa, no? Bakit galit si God sa division? Ang simpleng sagot, kasi mahalaga sa Diyos ang unity. So if you want to make God happy, you want to bring a smile, no, so to speak, into the heart of God, no? Be an instrument of unity. No wonder, di ba? Isa sa mga verses dun sa Beatitudes, naalala po ba ninyo, Matthew chapter 5, ano daw po sabi doon, di ba? Blessed are the peacemakers, no? For they shall be called children of God. No? So minsan hindi maiwasan yung conflict Siguro yung conflict in and of itself, hindi pa siya sin. Pero ingatan po natin, no, na baka mamaya yung conflict na yan, no, mag-lead po ito sa division. At ayaw ng Diyos ng division. Ngayon, some of you might be asking, kasi nga, you have been following along, no, at salamat naman sa Diyos, no, na you have been following along dito sa serye natin, sa Philippians, and siguro naabutan nga ninyo from yung first part, kung saan narinig niyo, Pimans, bakit yan ang pinag-uusapan natin? Kala ko ba yung Philippians is all about joy? Opo, no? Hindi po kayo mali dun. Pero at the same time, no, kung meron mang sub-theme or secondary na tema ang Book of Philippians, no, next to joy, this will be unity. Okay? May papakita lang ako sa inyo mga verses na dito sa very, very short letter ni Paul that talks about unity. Philippians 1:27, no, na tackle na po natin ito, babalikan lang natin, no, for quick review. Ano sabi ni Paul? Only let your life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see or am absent, I may hear that you are, ano daw po, standing firm na in one spirit, and ano daw, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Kita mo, chapter 1 pa lang, no? Inunahan na tayo ni Paul, at sabi ni Paul, napakahalaga na, yes, though hindi tayo, yung faith natin hindi dependent sa tao, yet at the same time, wag daw po tayo maging independent. Wag din tayo maging self-sufficient. Kasi ang totoo, kailangan po natin ang isa't isa. No? Philippians chapter 2, verse 14 to 16. Ano sabi ni Paul? Do all things without grumbling and disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. No? So ano daw po? Huwag daw yung mahilig tayo mag-complain, diba? Mahilig tayo mag-murmur, no? Mahilig tayo na parang ina-undercut natin o minsan parang binabackstab natin ng isa't isa, no? Kasi ito po yung mga ito yung mga seed ng division. Ito yung mga seed ng discord or disunity, no? Paboritong weapon ng kaaway po. Yan, no? Isa pa, no? Ito, pinangalanan na po, no? Talaga na ni Paul, no? Yung dalawang babae, no, na nag-aaway-away, no, sa church. So sabi niya, Philippians chapter 4 naman ito, no, verse 2 and 3. Sabi niya, I entreat, no, dalawang babae, si Euodia at saka si Syntyche to agree in the Lord. No? Later, pag tuloy ninyo binasa yon, makikita po ninyo na sinasabi ni Paul, both of these women are very dear to Paul's heart. No? And it breaks Paul's heart to see that these two women na parehong malapit po sa kanya. At si Paul, ayaw niyang, meron siyang pinapanigan, meron siyang kinakampihan. No? Kaya ang sabi niya, ang gusto ko, kayong dalawa, magbati na kayo. Alam mo, hindi po malayong isipin na baka lang po, no? Bakit itong si Euodia, no? Tinext po niya si Paul, no? At ito naman si Syntyche, in-email niya si Paul, nagsusumbong, no? At siguro nagsusumbong sila against one another, no? Siguro naghahanap nga po sila ng kakampi.
Di ba? Kasi syempre iba pag kinampihan ka ni Apostle Paul. Di ba? O yan, sabi ni Paul, mali ka. Sabi ni Paul, mag-repent ka daw. No? Pero sabi ni Paul, no. Wala akong kakampihan sa inyo, wala akong papanigan sa inyo. No? As a matter of fact, it breaks my heart na the two of you who are very dear to my heart, nag-aaway kayo, meron kayong hindi pagkakaunawaan. Kaya sabi niya, nakiusap siya dun sa isang companion niya na nasa church in Philippi at sabi niya, please, ikaw nga mamagitan sa kanila, ikaw maging mediator sa kanila, ikaw yung maging peacemaker para sa kanila. So sabi niya, I ask you, my true companion, kung sino man po yan, tatakal po natin yan in the near future, help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. So guys, ito makikita natin. Itong si Euodia at si Syntyche, mukhang hindi naman po sila mga baby Christians. Kasi they have both labored with Paul. Di ba sabi ni Paul, they have labored side by side with me. So malamang mga mga seasoned, mga supposedly mature Christians na, pero minsan hindi po talaga maiwasan, nakakalungkot man, na minsan even mga pastor, nag-aaway-away, minsan mga elders nag-aaway-away, yung mga inaasahan na po natin na mga supposedly sila yung mga tatay-tatayan, nanay-nanayan natin, pero minsan sila po nag-aaway din, Kaya kailangan po yung mga ganung mga bagay ay sobrang po natin, sobrang ingatan natin yung unity ng church. Kaya nga nakaka-sober isipin mga Horizon Online Champs, na by all accounts, itong Philippian church is actually the church that may be dearest to the heart of Paul. And again, by all accounts po, mukhang itong Philippian church mature, sacrificial po sila, di ba? Walang kaduda-duda, sobrang mahal nila si Paul. At wala rin kaduda-duda, sobrang mahal din sila ni Paul, di ba? Kaya yung mga words ni Paul, di ba, nasabi niya, I long for you with affection. Di ba gano'n, Tapos sabi ni Paul, alam ko, pinagpe-pray ninyo na magkita ulit tayo, na ma-release ako dito sa house arrest ko. And alam ko, tutugunan Diyos sa panalangin ninyo. So, ganun po, di ba? Parang kala mo, lovers po Di ba? Pero, di ba, ito nga po nakaka-sober. Pakilagay nga po sa ating comment section, sober. So, ano po yun? Na even among mature, committed, loving churches or ministries, pwede pa rin po talaga magkaroon ng division. And siguro, on the other hand, hindi na rin po tayo magtataka po rito. Bakit? Kasi pwede sabihin ganito Pag nakita ni Satan, wala siyang magawa against a powerful, prayerful, committed church. Anong gagawin niya? He will try to divide the church. Siguro narinig na ninyo yung kasabihan na divide and conquer. Hindi yung divide and conquer na, kasi may divide and conquer na positive Di ba? Pero mayroon yung divide and conquer na pinaghahati-hati tayo, pinag-aaway-away tayo, hanggang magkanya-kanya tayo. Yan, Tapos yung masisira po yung unity ng church. Di ba? Kasi somebody said, we are better together. Come on, lagay po natin sa comment section nga po yan, better together. Yan po ang totoo. Alam ko minsan yung temptation na minsan inisip natin, hindi ko naman siya kailangan. Di ba? Kaya ko naman, kahit ako lang. Di ba? Pero totoo po niyan, no single person has it all. We need each other. We complement one another. We are indeed better together. And so, ngayon po, sa passage po natin ngayon, ito po ang topic po natin kasi nasa Philippians chapter 2 na po tayo. So ito yung, hindi ko po muna babasahin sa ngayon, pero isa rin po, count this as one of those verses that talks about unity. As a matter of fact, ito nga siguro ang pwede natin sabihin in-depth, kung saan pinag-usapan ni Paul yung unity. So, sa message po natin ngayon, we will try to answer the question, simple lang, why unity? Okay? And ang title po ng message po natin ngayon is The Joyful One. Okay? Usually, pag narinig natin The Joyful One, ang tanong natin, sino?
Sino yung the joyful one? Kasi kala natin it's referring to someone. Pero hindi, play of words lang po yan. No? Ang title natin, The Joyful One, no? Kasi kung nagets na po ninyo, no, what we're trying to emphasize sa message na to, yung one na tinutukoy natin ay hindi po someone, kung hindi one as in united na church. Okay? The joyful one. So, we want to make God happy? Be united. Na? Isa rin sa marks ng isang joyful church, unity. No, pwedeng sabihin ganito, no? A united church is a joyful church. And a joyful church is a united church. So, amen po ba tayo dyan? Na? So, as we come dito sa Philippians chapter 2, itong verses 1 to 11, yung verses, ngayon kasi ang tatakal natin 1 to 4 eh. Yung verses 5 to 11, ito yung tinatawag na sikat na kenosis na passage. Pag sinabing kenosis, ito yung emptying. Ito yung sikat na si Jesus Christ, no? Bagamat Diyos din po siya, he did not count it na parang lugi siya, na He came on earth, He became man, hindi nga lang man, He became a servant, no? So on and so forth. No? Dahil doon, no? Sabi ni God the Father, I will exalt you, no? I will give you the name above every other name, wherein every knee shall bow, every tongue confess, Jesus is Lord. Next Sunday po yan. Okay? Pero I want you to know, yung sikat na tinatawag na kenosis passage na yan, yung emptying ni Jesus Christ of His privilege as God, na yan po ay nasa context ng unity. Kasi ang verse 1 to 4 po ay, pwede, siguro kung one phrase, no? Ano po ang message ng verses 1 to 4, Philippians 2? Be united. And then, verses 5 to 11, bakit binanggit ni Paul yung kenosis passage na, si Jesus nga eh. Di ba? Diyos nga siya eh. Nagpakumbaba eh. Nagkakawang tao. At hindi nga yung tao na na mataas eh. Kundi He became like a servant. Okay? Kasi si Jesus ang perfect example kung paano tayo maging united. Kasi, di ba sabi ni Paul, kung lahat tayo magiging katulad ni Jesus na hindi nagmamalaki, hindi nagmamagaling, instead, di ba, considering others better than ourselves, talagang inevitable yung unity. Yes, pwedeng sabihin, pag close tayo, para sa mag-asawa, on the one hand, inevitable din ang conflict. Yeah, pero yung conflict naman, in and of itself, hindi pa naman siya sin eh. Pero kung may humility, may Christ-likeness, then inevitable din po yung unity. Kasi pwede naman talaga na meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, meron tayong mga bagay na hindi tayo pwede, siguro pwedeng sabihin hindi tayo agree, and hindi naman kailangan. Kasi unity is not uniformity. Hindi naman, ibig sabihin kailangan, pare-pareho tayo na paborito ng pagkain, paborito ng kulay, di ba? Hindi. Okay, even nga sa paborito ng kandidato. Hindi po eh. Pag sinabing unity, di ba? Sabi nga nila, di ba? In small things, in minor things, charity. Di ba? In major things, di ba? Unity. Di ba? So, nakuha po natin, So, basta sa mga malalaking at importanteng bagay, yung minsan tatawag nating non-negotiable. For example, yung gospel. Di ba? Non-negotiable po yan. Yung salvation, non-negotiable po yan. Sa ganung mga bagay, kailangan united tayo. Sa mga secondary na mga bagay, okay na rin po na minsan meron din tayo pagkakaiba. Di ba? Parang hindi naman tayo boring. Di ba? So, okay lang na may variety din po ang church. Okay. Pero ngayon, bago natin pag-usapan next week yung example ni Jesus Christ. Pero ngayon, pag-usapan din po natin kasi itong verses 1 to 4, Philippians chapter 2, meron na po agad 3 bagay. Pakilagay po sa ating comment section, 3 bagay. There are 3 reasons why we should be or why we can be united. Are you ready for the Word of God? Number 1, sulat po natin ito. Number 1 reason why we should be united because you and I, we are receivers. You are a receiver.
Okay, tingnan po natin itong passage na to, no? Verse 1. Okay? Pero bago ko po basahin itong passage na ito, ganito para medyo mas mapabilis ng konti, no? I trust na tiwala naman po kayo sa akin, hindi naman po tayo Bible scholar, pero kahit na paano, bago naman natin ituro ang isang passage, pinag-aralan naman po muna natin ito. No? So if you are looking at your screen, kung makikita po ninyo, the way na sinulat itong passage na ito in verse 1, na ginamit yung parang yung clause na if. Okay? Pero sa Greek, paniwalaan na po ninyo ako sa Greek, mas tama pong sabihin na instead of if, kasi pag sinabing if, parang conditional. Pero ang totoong ibig sabihin po dapat niyan ay since. Okay? Bago sa Tagalog, di ba? Pag sinabing if, kung. No? Parang nagbabakasakali ka pa kung. Pero pag sinabing since, ang since naman ay dahil. So, ang tamang basa po rito sa verse 1, hindi po yung kung, kundi dahil. Amen ba tayo dyan? So, para mas mabilis natin maintindihan, palitan lang natin yung salitang if at gawin natin since. Tingnan po ninyo, tingnan ninyo yung screen. And then, bibigay ko na po yung interpretation po niya. Okay? Look at this. So, since, since, though nakasulat if, pero palitan mo yung if ng since. So, how does it read? Since you are encouraged in Christ, okay? Hindi na po ito nagbapakasakali, kundi done deal. Okay? So ang sabi, since, meron daw tayong 4 na natanggap na nung naging Kristiyano tayo. Ano yun? Number 1, you are encouraged in Christ. Nakita po niyo yun? Since you are encouraged in Christ. Pangalawa, since you are comforted by His love or from His love. So yung first 2 po na na-receive natin, galing kay Jesus. And then yung last 2, yung number 3 and 4, galing sa Holy Spirit. Ano naman sa Holy Spirit? Yung pangatlo, since you are, you participate or you have a part in the work of the Holy Spirit, meaning ministry. And the last but not the least, since you have received affection and sympathy from the Holy Spirit. So, 4 things we have received. So, ano muna natin to, yung macro view. Again, anong pinag-uusapan dito? Unity. Ano yung mga motivations para maging united tayo? Number 1, you are a receiver. So, sasabi ni Paul, hindi ka naman lugi So, ano ba naman na minsan magparaya tayo? Kasi hindi ka lugi. Kasi ang natanggap natin mula sa Diyos, nung naligtas tayo, sobra-sobra na. Amen ba tayo dyan? Diba? Meron nga tayong kinakanta, diba? Higit na, sapat na, higit pa. Hindi po ba? So, itong 4 daw natanggap natin. Sige, isasahin po natin siya, Okay? Number 1, ano daw po yung natanggap po natin? Okay? Encouragement in Christ. Usually, hindi natin naisip po ito, Diba? Pero minsan baka kasalanan po ng church to, hindi si Christ. Kasi sabi po niya dito, since, ano ko muna yung original, if there is any encouragement in Christ. Pero anong sabi ko po kanina? Palitan mo yung if ng since, so it will read like this, since you have received encouragement from Christ. Totoo po ba yun? Baka some of you might say, Timans, hindi yata totoo sa akin to. Siguro, ito yung time, ito yung may misaligned, Merong something na hindi pareho si Christ sa yung church. Minsan, baka ayaw natin mag-church kasi inisip natin, mapapagalitan na naman ako ng pastor. Mapapagalitan na naman ako ng leader ko, di ba? And of course, yung correction, yung review, part naman talaga ng discipleship yan Di ba? Pero sinasabi po rito, kay Christ, dapat mas nangingibabaw. Dapat mas marami ang encouragement. Amen po ba tayo dyan, mga Horizon Champs? Kasi baka tayo isip natin, ang Diyos, puro utos, puro pagalit. Pag di ako sumunod kay Lord, lagot, tatamaan ako ng kidlat. Minsan yung ganung mga notion natin, di ba, na hindi naman po actually ayon sa salita ng Diyos. Di ba? Yung picture of an angry God. A picture of a God na laging galit, na He's looking down from heaven, looking for someone to punish. Pero actually, hindi Hindi yan ang picture ng Bible kay Kristo. Kasi si Kristo po yung pinag-uusapan dito, di ba? Encouragement in Christ. So, ibig sabihin, si Jesus Christ,
Nagagalit ba si Jesus? Yes. Nagre-rebuke ba si Jesus? Yes. Nagko-correct ba si Jesus? Yes. Pero, ito ba ang prevalent? O ito ba ang majority ng ginagawa ni Kristo? No. Ang mas madalas ginagawa ni Kristo, mang-encourage. O, amen po ba tayo dyan? Di ba? Isipin mo kung ang church natin, ang life group mo, ang cell group mo, mas madalas yung encouragement. Di ba? I'm sure united na united tayo. Hindi ka mahihiya o magdadalawang isip mag-church. Kasi minsan ayaw natin mag-church kasi, ay mapapagalitan ako, masasabon ako, di ba? Marereview ako, baka nga makondemn pa ako. Pero kung alam mong pupunta ka sa church, kasi nga, nanghihina ka at kailangan mo ng encouragement. Tama? Walang magmi-miss ng church. Walang magmi-miss ng life group. Walang magmi-miss ng gathering. Bakit? Because the church is known more for its encouragement than for its rebuke. So, amen po ba tayo dyan? So guys, baka kayo din, no? Laging inisip nyo kay Kristo, takot din kayo kay Jesus kasi laging inisip, galit sa'yo si Jesus kasi hindi ka nag-devotion, kasi hindi ka nag-pray, hindi ka nag-share ng gospel, diba? Pasaway ka, okay, di sige na. Pero si Christ, more often than not, no? More likely than not, He will encourage you first before He rebukes you or even corrects you. O, amen ba tayo dyan? Ha? So, ang gandang, diba? Ang gandang revelation po nito. Tama? Na, kung tayo rin po, no? Na imbis na paggalit muna, encourage mo kaya muna. Tama? Misa kasi tayo, diba? Ang una natin inisip, papagalitan natin yung tao pag wala siya. Pero what if ang mas kailangan ng tao, encouragement? At tayo, unahin din natin yung pagiging encourager natin kesa rebuker. Di ba? Alam po ba ninyo, yung salitang encourage or encouragement ay, of course, depende sa translation ng English Bible, pero more or less, occurs 80 times or more than 80 times in the entire scripture. So, ibig sabihin, isa rin pala sa tema ng Bible yung mang-encourage. Amen? So, mabilis maging united o mas mabilis magkaisa kung ang community natin na ginagalawan ay is an encouraging one. Amen? Ano pa? Ano pa ang natanggap daw po natin? We are comforted by His love. We are comforted by His love. Totoo po, di ba? The greatest comfort is to know that you are loved. O, amen ba tayo dyan? Di ba, meron nga isang kanta, sabi niya, you are nobody until somebody loves you. May truth yun, no? Though wala sa Bible yun, pero may truth po yun. Tama, di ba? Kasi kahit na anong na-accomplish mo sa buhay, pero kung walang nagmamahal sa'yo, baga ba, para kang hari na walang reyna, para kang hari na may kaharian, pero walang nagmamahal sa'yo, aanhin mo yung kaharian na yun. Tama? Pero kung alam mong may nagmamahal sa'yo, lalo na ang Diyos, lalo na ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo. Yung kahit na minsan nasasaktan po tayo, minsan our loved ones fail us, maging honest din po tayo, right? Minsan the people closest to us, they do fail us. They do disappoint us, even as we also often disappoint them also. O umamin, no? Lahat ng mga vulnerable, pakilagay po sa chat, no? Amin. Hindi amen, ha? Amin. Umaamin. Di ba? Totoo naman, di ba? People fail us and just as we also fail them. Pero ano natanggap natin kay Kristo? Comfort. Amen po ba? Meron po ba akong kausap na Christian? Na Christian ka na? You have never experienced being comforted by God? Imposible. Right? Imposible po. Si Kristo nang i-encourage, si Kristo nang ko-comfort. So again, imagine po natin, kung ang community natin, whether we're talking about the church as a whole, o even itong online community po natin, o yung cell group po natin, o yung even yung mga smallest natin, mga PID na tinatawag, ano kaya kung ang community natin kagaya ni Kristo, na mas madalas ma-encourage, mas madalas mang-comfort? Hindi po ba? It makes sense na
mas mabilis maging united. Tama po ba? Minsan kaya naman din tayo nagkakatampuhan, nagkakainisan, kasi panay tayo yung laging pagalit, panama, akusasyon dito, akusasyon dyan. Pero kung inuuna natin ang encouragement at yung comfort, di po ba? Baka nga tayo mismo yung we can't wait na, baka ikaw pa nga magsabi sa leader mo, leader, kailan ba ulit tayo mag-meet? Di ba? Sabi ng leader mo, kakamit lang natin kanina 5 minutes ago. Ganun ba? Kasi ganun ka-excited. Di nga. Ganun ganun mo ka-miss. 5 minutes pa lang kayo nahiwalay ng life group mo, namimiss mo na agad sila. Wow! Sana all. Di mo ba? Hindi yung, di ba, tinawagan ka ng life group leader mo, anak, mag-meet tayo. Di ba? Kaya naman, kakamit lang natin last year. Mimit ulit tayo. Tamad na tamad. Di ba? Bakit? Kasi nga, baka, puro na lang goal. Puro na lang, di ba, numbers. Wala naman pong mali doon. Walang masama doon. Pero minsan, yun nga, pag isang community, kulang sa encouragement, kulang sa comfort. Kaya sabihin mo, may vision. Tama? May mission, may direction. Pero kung kulang sa mga internal na mga ingredients na yan, gaya ng encouragement at ng love at ng comfort, mahirap din ma-achieve yung unity. Tama? So, ang Christianity, meron bang kasamang goal? Yes. Di ba? Meron bang vision? Yes. Di ba? Go and make disciples of all nations. Pero how are we going to accomplish that together? How? By often encouraging one another and often comforting one another. But wait, there's more. Yung dalawang yan, kay Jesus. Pero may dalawa pa na galing naman sa Holy Spirit. Ano pa? Ano pang factor para baga added motivation para maging united tayo? Ito, pangatlo, partnership with the Holy Spirit. So sabi niya, since there is participation in the Holy Spirit. Ito hindi Holy Spirit. Okay? Hindi Holy Spirit ang naghihinder sa atin maglingkod sa Kanya. Kapatid, pag hindi ka naglilingkod kay Lord, hindi si Lord ang may ayaw. Amen? Malamang-lamang, matagal ka ng niyayaya ng leader mo. Matagal ka ng niyayaya ng Holy Spirit. Anak, paglingkuran mo ako. Anak, give your life to something bigger than you. Baka ikaw naman ang may ayaw. Pero kung tutuusin, di ba? Ang Holy Spirit, kaya po niyang gawin ng ministry ng mag-isa. Yes? Now, if there's someone who can do the ministry alone and perfectly, that is none other than the Holy Spirit. Kaya nga, the fact na the Holy Spirit is inviting us to partake, to participate, to join in His ministry. Ano po tawag dyan? Burden? Hindi. Di ba? Privilege. Alam mo yun, parang, let's say, isang kunwari si Gordon Ramsay. Kilala ba ninyo yung uncle ko na si Gordon? Kunwari, ikaw si Gordon Ramsay na isang master chef, di ba? Isang tanyag, kilalang chef. Tapos let's say, meron kang apo, di ko alam kung may apo na si Gordon, may mga anak siya, mga magagaling din. Pero let's say, kung may apo ka, ganun ka kagaling, may apo ka na, let's say, 3 years old, 4 years old, at sabi, Lolo, can I help you cook? Ikaw pa tuturo kay Gordon Ramsay magluto, ha? Ikaw 4 years old ka pa lang, 5 years old ka pa lang. Pero sige na, ride along si Lolo. Sabi ni Lolo, sure apo, come. Diba? Tapos, Lolo, ako ako ang mag-slice ng tomato. O kunya. Diba? Ako maglalagay ng steak, diba? Ako magmamarinate itong steak na to, etc., etc. Pero totoo niyan, ikaw, tanyag ka, bihasa ka, diba? You spend your whole life in the kitchen. Di ba? Mas kaya mo nga, mas mabilis nga sa'yo, gawin mo mag-isa yung trabaho. Tama po ba? Di ba? May kasabihan nga sila, too many cooks can spoil the broth. Pero dahil gusto ni Lolo na mapasaya ka, ma-feel na quote-unquote importante ka, sige nga, join ka. Tapos pagtapos na, di ba? Kumain yung buong pamilya, lahat sila, sarap na sarap.
Doon sa steak, no? Doon sa fish, doon sa meat, o sige na nga, vegetables. Tapos ikaw naman, 4-year-old, 5-year-old, ano isipin mo? Ang galing ko talaga, no? Galing ko magluto, no? Hindi, ang totoo niyan, saling kat-kat ka lang. Amen? With or without you, masarap yung pagkain. Baka nga, mas masarap pa yung pagkain kung without you. Ang totoo niyan, na-overcook mo nga yung steak eh. Pero sige na, dahil sa galing ng lolo mo, no? Nung inihain na yung steak, wow, diba? Juicy pa rin. Amen? Parang titigil na natin tong broadcast na to para nagutom po ako. Pero sige, dahil professional po ako at dahil mahal ko kayo, itutuloy ko po ito. Amen po ba tayo dyan? Guys, naisip po ba natin, ganun din actually ang ministry? Actually, mas mabilis ang ministry if God were to do it alone. Yes? Kasi pag tayo na, ang dami nating kapalpakan. Diba? Ang dami nating mga immaturity. Diba? Minsan nahahalo yung flesh sa ministry. I mean, maging honest, right? No, pero bakit, di ba, tayo pa, no, tayong mga makasalanan, tayong mga, ang daming pagkukulang, tayo pa, ang tinawag ng Diyos to go, make disciples of all nations. Di ba? Biro mo ako, sino ba ako para tawagin ng Diyos to preach His holy word? Di ba? I'm sure, mas magaling ang anghel mag-preach sa akin or kung sino mang mga preacher dyan. I think all of my preacher friends would agree. Right? Na mas magaling ang angel at mas magaling si Jesus. Kung si Jesus na lang kaya mag-preach sa lahat ng mga churches natin, siguro mga churches natin puno every Sunday. Pero God uses, weak, sinful, ordinary, undeserving, pwede rin sabihin in a sense, unworthy, people like us to do the work of the ministry. Diba? Kasi pag nag-ministry tayo, it gives our life meaning and purpose eh. Hindi po ba? Yung part ka ng something much bigger than yourself. Hindi po ba privilege po yun? No, amen po ba tayo dyan? Di ba? So, yung nga, Philippians 1:5, di ba? Ni-remind din tayo ni Paul. Di ba? Speaking of partnership, di ba? Sabi ni Paul, because of your partnership in the gospel from the first day until now. So, ganun din, no? Parang yung Holy Spirit nag-invite sa atin ng isang bagay na kung tutusin, kaya naman niyang gawing mag-isa. Kaya privilege ang ministry. Alam ko, naka-online po kayo, pero still, lagay po natin sa chat, no? It's a privilege to serve the Lord. Amen? I pray hindi po hadlang itong distance. No? I pray one way or another, or even sa online, no? You can serve as one of our online ministers or one of our, minsan tinatawag natin keyboard warriors. See? Kasi, di ba, sabi nga nila, kung gusto, may paraan. So, kung gusto po talaga ninyo, you can have a part dito sa Horizon Online Ministry po natin. Amen po ba tayo dyan? So, anong point? Dahil binigyan tayo ng Holy Spirit ng participation. Tayo po ba, di ba? We will not also have a big tent, so to speak, to invite others in. Kasi ang Holy Spirit, no? Malaki siya, pero malaki rin ang room niya para itawagin tayo, para mag-participate po tayo sa gawain niya. Sana tayo rin po, di ba, no? Na meron din po tayong room enough in our lives and even in our ministries na meron pa rin tayong room for others. Na? Maganda yung may sense of ownership sa ministry. Pero wag naman din na yung ownership na baka mamaya to the point na feeling mo iyo. Siguro maganda example ako. No? Kasi tinawag po tayo ng Lord, maging senior pastor dito sa Horizon. Diba? Siyempre, I take ownership, diba, of that. Sinerseryoso po natin yan eh. Kasi, siyempre, pagtawag ng Diyos yan eh. No? Pag nagpipreach po tayo, siyempre, sinerseryoso natin yung calling na yan eh. Kasi high and holy calling yan eh. Diba? Especially to preach God's Word. Pero, yung ganong klaseng ownership, diba? Yung ibig sabihin, yung high sense of responsibility. Pero hindi naman sana ownership na itong pulpit na to, akin. No? Walang ibang pwedeng kumuha nitong pulpit na ito. Walang ibang pwedeng mag-preach sa Horizon, kundi ako lang. Walang pwedeng pakinggan ng mga Horizon members, kundi ako lang. No, wag naman ganun. Nakuha po natin yung difference, di ba? So, ang point dito, anong kinalaman nito sa unity? If the Holy Spirit has big enough room for sinners like us to join Him, di ba, in doing His work,
Tayo po ba in the spirit of unity? Di ba? Magaling ka kumanta. Ayaw mo ba mag-train ng iba? P-Months, baka mamaya, siya na kumakanta, di na ako. So? Di ba? Nagtitrain po ba tayo ng iba? Nag-i-invite po ba tayo ng iba? O baka mamaya, sobra na nating inown yung ministry. Di ba? Baka mamaya, hindi na po ito source ng unity. Baka source na actually ito ng sarili nating, nagbibuild na tayo ng sarili nating empire. Nagbibuild na tayo ng sarili nating kingdom. Huwag naman po. Amen? O, lagay po natin sa chat po natin, ha? Sa comment section, wag ganun. Okay? Wag ganun. No? Invite others also. Ha? Baka mayroong mga nandyan sa tabi na hindi lang kasi sila nai-invite eh. Pero actually, may galing din po sila. Wala namang Christian na walang galing. Wala namang Christian na walang calling. Wala namang Christian na walang gift. Tama po ba? Baka naghihintay lang sila ng opportunity para magamit din sila ng Lord. Right? At pag quote-unquote, ni-recruit natin sila, niyaya natin sila, no yan, di ba? Tama po ba? Nagkokos din po ito ng unity. Amen. Ha? And ito, ano pa? Ito baka magulat kayo ng konti. Na? We are also loved, not just by God the Father, not just by God the Son, but also by God the Holy Spirit. Tingnan niyo itong passage na to, no? Since there is affection and sympathy. Ang tinutukoy po dyan ay ang ministry at yung person ng Holy Spirit. Kadalasan po, when we think of the Holy Spirit, we think of power. And hindi po mali yan, right? Kung pagtanong ko kayo, anong image yung pumapasok sa mind nyo when I say Holy Spirit? Baka many of you, no, fire, right? And ang Holy Spirit ba, fire? Yes. No? Some of you, inisip nyo, wind, di ba? Mighty rushing wind, gaya sa Acts chapter 2. Right? And hindi kayo mali. Pero dito, pinakita din po no, na ang Holy Spirit is actually a dove. Gentle din po siya. Loving din po siya. No? Totoo, wind siya, fire siya, malakas siya, makapangyarihan siya. Amen? But, no, He is a gentle fire. He is a gentle wind. No? Ang Holy Spirit, affectionate. Right? Minsan din natin naiisip si Holy Spirit na affectionate, no? Alam niyo yung salitang affection, kinuha po ito sa Greek word na splanchna. Okay? From where I think we get yung English word na spleen. Alam niyo yung spleen, yung part ng katawan po natin, di ba? Kung malapit yan sa kidney natin eh. No? So yung affection, literally, ibig sabihin po nito, bowels. Wala pong mali siya po ito, ha? No? Kasi yung mga Hudyo, no, the way they think, diba tayo, pag nag-express tayo ng pagmamahal sa ibang tao, diba? Ano sinasabi natin? I love you with all of my heart. No, sila, pwedeng literal, pwedeng sabihin, I love you with all of my kidneys. No, I love you with all of my spleen. No, I love you with all of my organs. Parang ganun eh. No? Pero, kasi ibig sabihin, no, galing talaga sa loob. Yan pong ibig sabihin ng affection. Ibig sabihin, ang Holy Spirit, pag minahal tayo, galing sa loob niya. Of course, ang Holy Spirit hindi siya tao. Ha? Pero kunyari lang, ha? Imagine lang natin, no? Kung ang Holy Spirit ay parang tao, ang Holy Spirit pag nagmahal, literally, from the inside. No? From the depths of His bowels. Okay, wala pong mali siya yan, ha? Ibig sabihin, ganun kalalim ang affection, ang love sa atin ng Holy Spirit. Mga Horizon Online Champs, na-appreciate po ba niyo yun? If you do, lagay nga po natin sa ating comment section. Come on, papurihan natin ang banal na Espiritu. No? Pakisabi, no? Thank you, Holy Spirit. Amen. No? Nagpapasalamat tayo hindi lang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kundi sa pag-ibig din ng banal na Espiritu. Kasi kadalasan, sanay tayo, John 3:16 di ba? Yung sa John 3:16 kasi, nandun si Father, nandun si Son. Pero parang medyo na-etchapuera si Holy Spirit, di ba? For God, di ba? Si Father yun, di ba? So love the world. He gave His only begotten Son. Di ba? Siguro, pwedeng sabihin, doon sa passage na yun, okay, sige, wala doon ng Holy Spirit. Pero huwag nating sabihin ng Holy Spirit wala sa Bible. Ha? Dito nga, sa Philippians, no? Chapter 2, verse 1,
Yung tinutukoy dito na, since you have received affection and sympathy from the Holy Spirit. Yan. No, yan ang mga motivation natin. Bakit tayo magiging united? No, na ang pinapoint dito ganito, kung paano tayo minahal ng banal na Espiritu. Nawa, ganun din natin mahalin ang isa't isa, lalo na ang kapwa nating Kristiyano. O, amen po ba tayo dyan? Na? So, yan po yung una. Okay? I think, sa totoo lang, no? Para sa akin, sapat na nga yun eh. The fact lang na, no, minsan, di ba? Minsan feeling natin, nadaya tayo. Minsan feeling natin, naagrabyado tayo. Di ba? Pero, kung isipin natin, you have received much. Di ba? We have received so much things, no? Especially things that we don't deserve. Right? No, minsan, I think, to quote si Pastor R.C. Sproul, no? Sabi ni R.C. Sproul, sometimes when I think that I am being unfairly hated, I often think about God and how I am unfairly loved. Tama rin po di ba? Yeah, minsan, hindi lang minsan, kasi sasabihin natin madalas, unfair ang mundo, unfair ang tao. Pero yung grace naman ni God, unfair naman din eh. Di ba? Unconditional naman din eh. Kaya pag naintindihan po natin to, no? In a sense, of course, siyempre may flesh pa rin tayo, di ba? Hindi sinabing madali na magparaya. Pero magiging mas madali kung alam natin, ay, grabe naman pala ang Lord, no? Di ba? You cannot give what you do not have. But ako, I have. I have received so much from God. Sobra-sobra pa nga eh. No? At yung sobra-sobrang binigay sa akin ng Holy Spirit, na binigay sa akin sa atin ng Diyos, ibibigay ko rin ito sa iba. Amen? So that's number 1. May dalawa pa. Okay, pakalagay po sa ating chat, no? Sa ating comment section. 2 more. Okay? May dalawa pa. Bagamat ang yaman-yaman na ng first point natin. Yes? No, pero may dalawa pa po tayong idadagdag. No? Ano yung mga motivation natin to be united? Number 1, you are a receiver. Ito, matindi itong number 2. You are a completer. You are a completer. Tignan ninyo to, no? Itong verse na ito. Ano sabi ni Paul? Complete my joy. Wow. Pause lang muna tayo dyan. Okay? Just have a brief moment to let that sink in. Okay? Complete my joy. Okay? Explain lang muna natin ng konti, ha? Yes, totoo, mga Horizon Champs. No? Ang source of joy nating lahat, hindi tao. Yes? Na? Sino ang source of joy natin? Of course, si God. But, listen to me, ha? Maling sabihin na because God is the source of my joy, there is nothing that people can do to add onto my joy. Nakita po natin yung dynamics na yon. Grabe po, no? Okay, ulitin po natin, ha? Hindi porke God is the source of our joy, ay wala nang magagawa tayo ng pagdating sa joy ng ibang tao. Kasi ang totoo niyan, ito po, ha? You and I, we have been given the capacity and the ability, and we can even say the privilege by God to add and even to complete the joy of other people. Gracious po ba yan? Amen? Come on, lagay po natin sa ating comment section. Complete my joy, bebe. Amen. Di po ba? No? Huwag mong kunin yung joy mo sa tao. Kasi pag ganun, ginagawa mo silang Diyos eh. Pero, hindi naman din tayo na, okay, let's say ako, married po ako, and I have 3 children. Hindi ko pwede sabihin kay Sister Rosana na, love, yung joy mo, kunin mo kay God, ha? Kaya ako, huwag mo na ako expect na magtatrabaho ako, huwag mo expect na sikasuhin kita, huwag mo expect magiging sweet ako sa'yo. Pag anniversary natin, huwag mo expect bibigyan kita ng flower, birthday mo, huwag mo expect bibigyan ko sa'yo ng gift. Ha? Lahat yan, kunin mo kay God. Hindi po ganun. Amen? No? And yung mga anak ko, hindi ko na pwede. O mga anak, yung joy nyo, kunin nyo kay God, ha? Kaya huwag nyo expect kay Daddy na paaralin ko kayo. Kayo naman, di ba? Sobra-sobra naman kayo. Di ba? Nakakuha na kayo ng love na kayo ni God. Gusto nyo pa, love pa kayo ng Daddy. Abusado. Hindi po ganon. Amen. Na? Ang mali ay when we ilagay natin yung burden sa tao, yung dapat kay God. Na? Pero mali rin na, sabi ni God, anak,
ito na, ako yung source of joy mo. No? Ako yung source of joy ng asawa mo. Ako yung source of joy ng mga anak mo. No? Pero now, complete their joy by being the best father, by being the best husband, no? Dito sa church, by being the best pastor, no? Mga church members, by being the best sheep you can be for your leader. Amen po ba tayo dyan? Kasi ano sabi ni Paul? Complete my joy by, ito, paano? Okay? And of course, bakit isipin natin? By completing my 12. No? By inviting people to church. Yes. Pero sa passage, ano po yung nagko-complete ng joy ni Paul? And kung inspired siya ng Holy Spirit, pwedeng sabihin, ito rin, quote-unquote, ang nagko-complete ng joy ni God. Ano daw? By being of the same mind, having the same love, being in full accord with one mind. Again, ano po masasabi natin? Unity is the completer of joy. At least kay God. Okay? Ngayon, sa isa't isa, pwedeng gift, pwedeng appreciation. Tama po ba? Ano yung mga gestures na pwede natin gawin sa isa't isa? Na? Pero, okay, kung familiar po kayo dun sa 5 love languages ni Gary Chapman, na? So, pwede natin gamitin lahat yan, lalo kung alam mo yung love language ng asawa mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, ng anak mo, so on and so forth. Na? We can do that. Pero pwedeng sabihin, pagdating kay God, ano ang love language ni God? Unity. Na? Kasi pwede nagdi-disciple tayo. Lord, ito ha? Sabi mo, go make disciple of all nations. Ito, kayod kalabaw kami. Pero nangyayari naman, fragmented, divided, kanya-kanya, o baka minsan nga away-away. Lumaki nga yung church. Dumami nga nakakilala kay Lord. Pero, masaya ba si Lord? Hindi. Kasi, hindi tayo united. Na? Gusto natin pasayahin si Lord. Na huwag lang po mag-disciple. Huwag lang maging committed. Huwag lang mag-pray. Of course, we should do that. Huwag lang mag-give. Kundi let's be of one heart, one mind, one accord, one love. Amen po ba tayo dyan? Grabe po, di ba? Na kung isipin po natin, meron tayong kapasidad to bring God joy. Again, mali rin po sabihin na, kasi God is God. Hindi siya dependent sa tao for His joy. Again, totoo yun. Pero, meron din tayong capacity and ability, and yes, pwede rin sabihin opportunity to complete God's joy, if you know what I'm saying. Amen? Ang totoo niyan, with or without us, God is joyful unto Himself. Kasi God siya eh. Self-sufficient siya eh. Pero maling sabihin na wala tayong magagawa to add or to quote-unquote complete God's joy. Just as tayo rin, na binigyan tayo ni God ng opportunity and in a sense, ng responsibility to complete each other's joy. Amen? Tanong ko kayo sa inyo ngayon, right now, what is it that will complete your joy? Di ba minsan yung nag-birthday ka o kaya graduate ka, di ba? Pero minsan parang may kulang kasi dun sa graduation mo, wala si papa, wala si mama. Di ba? Ganun ba? Of course, masaya ka kasi nandun yung mga classmates mo, they're cheering you on, cum laude ka pa. Pero pag meron isa sa mga special sa atin, wala dun, parang may kulang. Di ba? Pero kung bigla sinurprise na tayo, kala mo, nasa abroad siya, yung pala nandyan lang sa backstage. Di ba? Nakipagkontsaba pa sa teacher mo. Di ba? Sabi mo, kumpleto na ang araw ko. Wow, no? Guys, no? Anong pwede natin gawin sa isa't isa para kumpletuhin natin yung kagalakan ng mga kapatiran natin, yung joy ng pastor natin, no? Yung joy ng mga sheep natin, and higit sa lahat, yung joy ng Diyos natin. Na? So, bakit unity? Kasi you are a completer. Huwag mo isipin sarili mo, wala naman ako magawa, sino ba naman ako? Diba? Dumating ako, hindi, wala namang difference. No, hindi mo lang alam. Pag umattend ka ng church, kita sabihin mong libo-libo yung church. Diba? 1,000 naman yung church eh. Ano ba na kung wala ako? Mapapansin ba nila na 999 lang sila? Maaari, hindi ka mahalaga sa lahat, pero mahalaga ka to someone.
Amen? At yung absence mo, yung hindi mo pagdalo, di ba? Medyo dahil dyan, hindi makukomplete ang joy ng ibang tao. Okay? So make sure tayo, taga-complete tayo ng joy ng iba. O amen po ba tayo dyan? O, so tanungin ko kayo ngayon, ha? Hindi ko na kita tanungin what will complete your joy. Tinanong ko na kanina yan eh. Okay? Kundi, think of someone right now. Especially mga mahal mo sa buhay, mga taong importante sa'yo. What can you do after this broadcast that will help complete their joy? Again, hindi ikaw ang source of joy nila. But you and I, we have the capacity, we have the ability, we have the opportunity to complete their joy. Amen. Di ba? Si Paul, pwedeng pasayahin to the max ng mga Philippians kung sila ay mananatiling united. Amen? And ganun din, mapapasaya nila sobra si God pag sila ay mananatiling united. Amen. No? And the last but not the least, we take it a step further. Not only are you a completer, but number 3, you are a giver. You are a giver. So sabi ni Paul, ang totoo niyan ganito, since you have received so much, you have the opportunity to complete somebody's joy. And now, ano sabi niya? Verse 3 and 4. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Well, honestly, di ba, easier said than done. Pero sabi niya, let each one of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Magkukwento lang po ako sa inyo, kung alam niyo yung denomination na Salvation Army, minsan nakikita ba kayo mga Christians na parang nakasuot ng literal na mga kasuotan ng mga army, Ang tawag sa kanila mga Salvation Army. Itong denomination na ito, itong movement na to, that is all over the world. Ang founder po niya ay si William Booth. Ngayon, dahil sa tema nga nilang army, so ang tawag din sa kanya ng mga followers niya, General William Booth. Though hindi siya literal na general sa armed forces. So si General William Booth. The story is told na one time daw po, na kasi every year nagko-convention worldwide yung mga Salvation Army na mga leaders, mga ministers. And during this time, matandang-matanda na at nanghihina na, and as a matter of fact, near death na si William Booth. Pero yung mga leaders niya naglambing sa kanya at sabi, General Booth, baka you can come and address us. Kasi syempre, love na love nila yung founder po nila. Sinubukan ni William Booth dumalo, pero sa sobrang hina na po niya, hindi na po talaga niya nakayanan. Noong time na yun, wala pang mga cellphone, wala pang mga technology na meron tayo ngayon. Ang uso dati, Telegram. Alam ko, hindi na natin alam yan, mga Gen Z. Pero dati, uso sa panahon ng mga lolo natin, yung Telegram. At alam mo yung Telegram, alam ko binabayaran yan per letter yata. Kaya yung mga Telegram nila, ang titipid. So sabi ni William Booth, dahil hindi niya mapagbigyan yung mga members niya na dumalo at i-address yung convention ng worldwide ng mga leaders and members ng Salvation Army. Sabi niya, sige, ito yung preaching ko. So dumating yung Telegram. Binasa po nung isang leader nila. Sabi, ito na. Ito yung message. Ito yung sermon ng leader natin. So lahat na nahimik. Lahat tumahimik. At lahat, talagang on the edge of their seat. Atat na atat, excited na pakinggan. Ano ang sermon? Ano yung message ng founder po nila? Alam nyo, ano nakalagay dun sa Telegram na yon? One word lang. At yung one word na yon ay others. That's it. And sabi ng legend, ito daw yung huling sermon ni William Booth sa kanyang mga tupa, reminding them to be about others. Wow! Pakilagay nga po tayo, gayahin natin si William Booth lagay nga po natin sa mga chat box po natin, others. Kasi automatic sa atin to think of ourselves. Right? Walang effort para isipin natin ang sarili natin. Pag gising mo pa lang sa umaga, ang unang iniisip mo, sarili mo. Di ba? Bago ka matulog sa gabi, malamang ang iniisip mo, sarili mo. Di ba? Normal sa atin to think about ourselves. Pero
Ngayon, sikapin natin in light of the Word of God, na ngayon alam na natin, okay, ano ang mahalaga kay God? Ano ang makakapagpasaya sa Diyos? Ano magko-complete ng joy ng Diyos? Unity. And unity is all about others. Kung lahat tayo, uunahin natin ang isa't isa, inevitable yung unity. Pero as I end, I sense in my heart that the Holy Spirit is prompting me to say this. Are you one? Are you one? Yung salitang one, maraming pwedeng ibig sabihin. In the context na pinag-uusapan natin ngayon, yung one na yan, pwedeng, unity. Pwedeng yung are you the one na ibig sabihin, ikaw ba ang magko-complete? Ikaw ba ang magpaparaya para sa iba? Pero I can't help but also sense in my spirit na baka yung one mo is a lonely word. Because one sometimes means alone. Yung pag sinasabi ko na madami nagmamahal sa'yo, you can complete the joy of others, hindi ka makrelate. Kasi feeling mo walang nagmamahal sa'yo, walang nakikiramay sa'yo, feeling mo mag-isa ka ngayon in your depression, in your heartache, in your problems. And meron nga tayong passage na nagamit na rin po natin to in a sermon, Acts 20 verse 9. Sabi po rito, there was a young man named Eutychus. Bagamat iba ang context po nito. Sitting at the window and he sunk into a deep sleep. Ang context po kasi nito, si Paul ay the next day ay aalis na, papunta ng ibang lugar. So nag-preach po siya ng mahabang-mahaba, overnight. Di natin alam ilang oras na siya nagpe-preach. At may isang bata, isang lalaki na nakaupo sa bintana, nakatulog at nahulog mula sa bintana. Buti na lang si Paul, may gift of healing, binuhay niya si Eutychus, and all's well that ends well. But minsan, ginagamit po natin to as an analogy for someone na surrounded by a crowd but feels alone. So, tangin ko lang po kayo, meron po ba tayong nanonood ngayon sa online? O baka first time po ninyo to tune in? Baka prinamp po kayo ng Diyos to watch this broadcast. Sa dami ng pwede ninyong ginagawa, sa dami ng pwede po ninyong tinitignan, pero bakit dito po kayo napunta sa Horizon page na to, and itong mensahe na ito ang napapakinggan po ninyo. Kasi alam ng Diyos, you feel one. And yung one na yan, hindi unity, kundi loneliness, isolation. You might feel like you are like Eutychus. Nakaupo sa bintana, malapit ng mahulog. And so, gusto po natin, we want to put our money, so to speak, where our mouth is. We want to be there for you. Maaari, hindi po tayo magkakilala. Pero, seryoso po yung offer ko po kanina. If you need prayers, or you need counseling, or you simply need someone to talk to, get in touch with us. May mga links po tayo dyan. And sige lang, mag-ano ka lang, mag-share ka lang po. And we promise that someone is going to get in touch with you. Amen po ba tayo dyan? So, as we come to our gospel, ito po yung gospel po natin, John 13 verses 12 to 14, again, ang ehemplo ng ating Panginoong Jesus. Sabi po rito, when si Jesus po ito, had finished washing their feet, and he put on his outer garments and resumed his place, he said to them, now, most of us, nakakalimutan natin itong last part. Most of us, naalala lang natin, Jesus washed his disciples' feet. Pero nakakalimutan natin yung bilin niya. Kasi nagbilin po si Jesus at the end of that foot washing. Ano sabi niya? Do you understand what I have done for you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Pero sabi niya, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought. Pakilagay nga po sa comment section, ought. Ano yung ought? Hindi po to suggestion. Ito po ay command. You ought to,
wash one another's feet. See? Na? Maaari hindi literal na I wash your feet, na? Pero kasi yung symbolism po ng washing ng feet, ito po, ang gumagawa lang po nito ay yung mga servant. So, ibig sabihin, na, don't see yourself as higher or as better than others, di ba? Kasi sabi nga ni Paul, di ba? Na, consider others better than yourself. So tayo, gusto po talaga natin ng unity? Na? Alam mo, nagkakaroon lang ng division. Kung tingin kasi natin sa sarili natin, puro tayo mga quote-unquote leaders. Eh, syempre, palibhasa sa leaders, di ba? May kanya-kanyang galing, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang diskarte. Pero ang sinasabi po dito ni Jesus, if every Christian will see themselves as slaves. Kasi ang naghuhugas lang po ng paa sa panahon nila, yung mga servants. Eh, di ba yung kila Jesus, di ba? Prepared po yung upper room, pero wala pong servant. At mukhang sinadya ni Jesus na gano'n ang maging senaryo. Kasi tinetest ni Jesus, sige nga, tingnan nga natin, bago kami kasi sa kanila, naka-recline po sila sa table, walang chair, so naka-lean po sila sa isa't isa, so exposed po yung paa. Eh syempre, nung panahon nila, naka-open sandals po sila, at maalikabok, madumi, kaya, can you imagine kakain ka, tapos naka-expose yung paa ng katabi mo? Di ba? Parang nakakawala ng gana. Tama po ba? So, ang ugali po sa kanila, pag pumasok sila sa isang room, lalo na kung kakain na, huhugasan muna ng servant yung paa nila para maging mas mas acceptable yung kainan po sa kanila. Pero dahil wala nga pong servant na nasa upper room at naghihintayan po sila, at nung na-sense ni Jesus, walang magsaserve, walang maghuhugas ng paa, si Jesus ang naghugas ng paa nila. So ngayon, ang sabi ni Jesus, see yourself as a servant. Yeah, maaari sa church, ikaw yung leader. Sa pamilya, ikaw yung tatay, ikaw yung head of the family, ikaw yung panganay, so on and so forth. Pero kung talagang gusto natin ng unity, everyone should see themselves as the least. Na? Everyone should see themselves as the servant of all. Alam mo, pag servant, hindi mahirap ang unity. Pero kung lahat tayo, tingin natin sarili natin, magaling, leader, yan, merong factor for division. So as we come to a close, Philippians chapter 2 verse 1, sabi ni Paul, if there's any encouragement in Christ. Do you need encouragement today? So, ito ang challenge po natin sa bawat isa as we share our big idea. Speaking of unity, ano bang totoong unity? Ito po, no greater unity than love in action. Okay? Look for someone whom you can wash their feet. In other words, look for someone whom you can serve today. Di ba? Kung uutusan kita, pwede tayo mag-away. Pero kung maglilingkod ako sa iyo, wala akong kilalang tao na tinanggihan nila yung paglilingkod. Alam mo yun, parang ganito, pag sinabi ko sa iyo, uy, libre mo naman ako. Baka mag-away tayo. Bakit? Hindi mo naman birthday Diba? Ikaw mas malaki kinikita mo sa akin. Pero wala akong alam na tumanggi na, guys, libre kita sa mo gusto. Diba? Huwag ganyan, talaga. See? Kung lahat tayo looking to serve, lahat tayo tingin sa sarili, servant. Lahat tayo looking to wash one another's feet. Alam mo, hindi malayo. Yung church natin, yung community natin, totoong magkakaisa. So ang unity, hindi sa salita, hindi sa laway, kundi sa paglilingkod sa isa't isa. Paglingkuran mo ko, paglingkuran kita, maglingkuran tayo, then, kita mo, unity. Amen po ba tayo dyan? So I pray this week, hanap po tayo na paglilingkuran po natin and nawa ang prayer po natin, Lord, make me an instrument of your unity and thus complete God's joy.